Tayo po ay maganda ng ating mga pakinig, ating mga Biblia para sa ating sama-samang pag-aaral at pagbubulay ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit bago po yan, mga minamahal, nais ko po munang magpaabot po sa inyo ng pagbati ng magandang hapon na po sa ating buhay na Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at maging sa inyo mga minamahal, ginigili kong mga kapatid, na patuloy na riyan sa pagbibigay ng kahalagahan sa pagsunod na ganapin ang kalooban ng ating Ama sa kalangitan, sa ating beloved brother Ma, kanya sa beloved wife, beloved Sterling, at maging man sa ating mga kasama, magandang hapon, at muli sa ating buhay na Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God! Tayo na po, mga minamahal ko, ay mag-plot ng ating mga banal na kasulatan. Patuloy po natin na mga minamahal, pag-aralan, mga minamahal, ang ebanghelyo ng ating Ama sa kalangitan, sapagkat ito nga ang magiging daan upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan at magmana ng buhay na walang kung matutunan po natin ipamuhay at sampalatayanan yung kanyang mga banal na salita na ating pong mapag-aaralan. Ngayon, sa panahon, mga minamahal ko ng krisis na pakiramdam yung buong mundo, mga minamahal, buong sanlibutan, sapagkat bukod sa mga kumakalat na deadly virus, mga minamahal, nandiyan pa yung laganap na mga kaguluhan, mga kalamidad, mga sakuna na talagang ang dulot, mga minamahal, ang hatid ay kapahamakan sa mga taong nandito sa mundo ito na ating ginagalawan. Tingnan po natin kung mayroon pong ginagawa ang Panginoon, ginawa ang Panginoon para sa mga bagay na ito, mga minamahal, para sa kapakinabangan natin na manilikha niya sa mundong ito. Sabi dito ng Book of Galatians, chapter 1, verse 3 and 4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at sa ating Panginoong Hesukristo, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan, ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang mga banal na salita. Ang tanong natin kung mayroon bang ginagawang Diyos, mga minamahal, sa dinami-dami ng mga panganib, ng mga kapahamakan, ng mga problema, ng mga kaguluhan, ng mga dumarating na mga sakit, virus sa mundong ito na ating ginagalawan, mga minamahal, mayroon bang ginagawa o mayroon bang ginawa para sa atin yung ating Ama sa kalangitan? Alam nyo, mga minamahal, ayon sa Biblia, more than 2,000 years ago, mga minamahal, bago pa man sumapit ang mga panahong ito, ang mga sitwasyong ito, mga gumawa na ng solusyon o nagbigay na, mga minamahal ko, ng solusyon ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Ito nga po, mga minamahal, yung talata na ating natunghayan dito po sa banal na kasulatan sa verse 4 ng Galatians chapter 1, na siyang nagbigay sa kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Kung ang hanap natin, mga minamahal, ay solusyon, kung ang hanap natin ay kaligtasan, wala tayong masusumpungan, mga minamahal, sa sanlibutan, sa sayensya, mga minamahal, ng sanlibutan, o sa karunungan ng sanlibutan, sa kung anong mayroon, mga minamahal, ang sanlibutan. Bakit wala doon ang solusyon sa mga problema, mga minamahal ko, ng sangkatauhan sa kasalukuyan? Na kanino, mga minamahal? Nasa ating pinakamamahal na Panginoon, sa kanyang sarili. Ang sarili ng ating Panginoon na kanyang ibinigay, mga minamahal, ay siyang magiging susi para tayo, mga minamahal ko, ay mailigtas dito sa kasalukuyang masamang sanlibutan. Amen? Kaya nga ito po ay mahigpit na ipinag-uutos na kinakailangan, mga minamahal, may paalam, may pangaral
Di ba nga po mga minamahal, bagong magbalik ang ating Panginoon sa kanyang luklukan, hinabilinan niya yung kanyang mga alagad. Kung ano ang kailangan, kung ano ang dapat gawin mga minamahal para makamtan ng tao yung solusyon at kaligtasan na kanyang ginawa nung siya'y magkatawang tao, mabayubay sa krus ng Kalbaryo mga minamahal, nang dahil sa ating mga kasamaan. Sinabi niya, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan, inyong ipangaral ang Ebanghelyo, gawin niyong alagad ang lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At narito, ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ituro daw natin sa mga tao ang pagganap sa kanyang kalooban. Bakit? Nandoon yung kaligtasan. Ang ibinigay ng Panginoon na kanyang sarili, mga minamahal, hindi lang yung kanyang flesh, mga minamahal. Nawala yung kanyang flesh, pero naiwan pa rin siya, mga minamahal. Ano yun? Kasi ang sabi ng John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." At itong salita na ito, mga minamahal, pagdating sa talatang 14, "And the Word was with flesh and dwelt among us." Nagkatawang tao, mga minamahal ko, yung salita, yun po yung naging Kristo. Mga minamahal, nakita, mga minamahal ko, ng mga tao, nahayag sa mga tao. Nagbigay siya ng halimbawa kung paano maging tao, kung paano maging Kristiyano. Mga minamahal, sapagkat nung panahon ng ating Panginoon, mga minamahal, ang daming tao. Pero sa Biblia, tinagurian siyang anak ng tao. Ipinakita niya kung paano maging totoo at tunay na tao, yung makadiyos, yung makalangit, yung espiritual na tao. Na, mga minamahal, dahil yun ang wala ng mga panahon na yun, ang ating Panginoon, mga minamahal, ginawa niyang ihemplo yung kanyang sarili kung paano maging tao, mga minamahal, sa harap ng Diyos. Bagamat hindi madali, mga minamahal, pero ibinigay niya, mga kapatid, na sakripisyo yung kanyang sarili. Para, ang sabi, tayo daw maligtas. Paano tayo maliligtas? Anong gagawin natin sa ibinigay ng Panginoon, mga minamahal? Kinakailangan tanggapin daw natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit magpapasimula yan sa ating pagtanggap, mga minamahal? Ibig sabihin, pag ating tinanggap, ating sinasampalatayanan, ating kinikilala ang kanyang pagpapakasakit para sa ating kaligtasan. Tingnan natin, mga minamahal, yung sinasabi dito ng aklat ni San Mateo. Buksan po natin yung ating mga banal na kasulatan from the book of Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay nito na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya ipinapangaral, kaya itinuturo, mga minamahal ko, yung Ebanghelyo para kung ating sampalatayanan, sabi na aklat ni San Marcos 16:16, tayo'y maligtas. Hindi lang sa ating mga sakit, hindi lang sa ating mga problema, hindi lang sa ating mga sariling kasamaan, mga minamahal. Kundi, mga minamahal, hindi lang yung ating pisikal na katawan, kundi maging man ang ating mga kaluluwa pagdating, mga minamahal ko, ng kanyang itinakdang kapanahonan na kanyang babawiin yung buhay na kanyang ipinahiram sa atin dito sa mundo ito na ating ginagalawan. Ituro. Kaya sa pagtuturo ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa Roma 1:16, sapagkat hindi ko nga ikinahihiya ang Ebanghelyo ni Kristo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang mga sumasampalataya. Unang-una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So, mga minamahal, wala, mga minamahal ko, doon sa ibibigay sa iyo na reseta ng doktor. Nandito, mga minamahal, sa sitas ng Biblia. Nandito, mga minamahal, sa kapitulo, bersikulo, mga minamahal ko, ng salita ng Diyos na ipinapaturo sa atin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Kinakailangan natin itong sampalatayanan. Nandito yung tunay na kapakinabangan, mga minamahal. Habang iniingatan natin ito, mga minamahal, tinutupad natin ito, sabi ng Bible, safe tayo. Ligtas tayo.
Masama, mga minamahal ang mundo. Sabi nga rito, ililigtas tayo sa kasalukuyang masamang sanlibutan eh. Hindi pa ipinapanganak yung lola at lola natin, mayroon ng Biblia, nandoon na nakasulat na yung mga talata na yan. Pero bakit nababasa natin, mga minamahal, sa ating huling panahon, dito sa masamang panahon, mga minamahal, masamang sanlibutan na ating kinalalagyan ngayon? Dahil totoo po, alam ng Diyos na mangyayari ang lahat ng mga bagay nito. Alam ng Diyos na magiging kaawa-awa, kahabag-habag ang kalagayan ng mga tao. Wala siyang pag-asa, mga minamahal, ang tao, wala siyang pag-asa sa mundo. Kahit anong gawin niya, mga minamahal, wala siyang mapapalang kaligtasan. Wala sa mundo ang kaligtasan, kundi nasa ating Ama sa kalangitan. Kaya nakita ng ating dakilang Diyos, nahabag siya sa mga tao. Dahil nandoon yung kanyang pagmamahal. Yun yung sinasabi ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Nagpakababa siya sa kanyang sarili. Mula sa kanyang pagiging espiritu, sa kanyang pagiging salita, siya'y nagkatawang tao para makita, mga minamahal ng mga tao. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kung paano maging tunay na tao, kung paano magpakatao. Kung paano yung makadiyos, makalangit at espiritual na tao. Tingnan nyo, nung panahon ng ating Panginoon, di ba kakaiba? Bukod tangi ang Panginoon. Iba yung paraan ng kanyang pamumuhay. Iba yung paraan ng kanyang pagpapahalaga. Iba yung paraan, mga minamahal ko, ng kanyang pananaw. Iba yung paraan ng kanyang pagsisikap. Anong ginawa sa kanya ng mga tao? Inuyaw siya. Tinuya siya, tinawanan siya, hinamak siya, inalipusta siya, sinaktan siya, pinatay siya. Hindi nila maintindihan ang Panginoon. Mga minamahal, mayroon pang masama na ginawa ng ating Panginoon? Wala. Anong ginawa ng Panginoon? Ginawa niyang sakripisyo, mga minamahal, yung kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili para magkaroon tayo ng pattern, magkaroon tayo ng ihemplo, kung paano makapamuhay ng safe, kung paano makapamuhay ng ligtas sa masamang sanlibutan, mga minamahal. Kinakailangan, mga minamahal ko, na tayo maging makadiyos. Kinakailangan na tayo maging makalangit, kinakailangan na tayo maging espiritual. Yun yung buhay at pamumuhay na ipinapakita sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yun din, mga minamahal, yung laman ng Ebanghelyo na iniiwan sa atin at ipinapaturo, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians, mga kapatid, sabi ng 1 Corinthians chapter 15, verse 1, anto, ganito pong sinasabi ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Unang mga taga-Korinto, Kapitulo 15, talatang 1 at 2. Ngayon, ipinapatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan nyo, mga minamahal. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral sa inyo. Di ba ang hanap nating mga tao kaligtasan? Mga minamahal? Yung gusto natin, mga minamahal, yung safe na buhay, yung safe na kalagayan, yung ligtas na sitwasyon, mga minamahal. Yung ligtas na pamumuhay sa ating huling panahon. Itinuturo yan. Matagal nang ibinibigay, matagal nang inaalok, mga minamahal, sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. More than 2,000 years ago, mga minamahal, inalok ng Diyos yung kanyang sarili, mga minamahal, ibinigay ng Diyos yung kanyang sarili para sa ating mga tao, mga minamahal. Pero ang Diyos, hindi po siya napabuti, napasama po siya. Hindi po siya, mga minamahal, tanggap ng mga tao. Hindi po siya kinilala ng mga tao, mga minamahal. Magkagayon man, mga minamahal, ang naging bunga nito, ang pagkapariwara, hindi lang ng buhay, kundi yung mga kaluluwa ng mga tao dito sa mundo. Amen? Napariwara yung mga tao hanggang ngayon, maraming napapariwara. Mga minamahal na buhay, maraming napapahamak na kaluluwa. Bakit?
Kung paano yung ginawa ng karamihan ng mga tao nung panahon ng Panginoon sa ating Panginoon, ganon yung ginagawa ng karamihan ng mga tao ngayon sa salita o ebanghelyo ng Panginoon. Ini-ignore nila, nire-reject nila, binabaliwala nila, hinahamak nila, mga minamahal. Napakamapanganib ng ginagawa ng maraming mga tao. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng unang Tesalonika, mga minamahal, Kapitulo 1, at ang talata ay 8. Buksan po natin yung ating mga Biblia. Ganito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Thessalonians, mga minamahal. Buksan po natin mga kapatid. Kapitulo 1 at ang talata ay 8. 2 Thessalonians. May 1 po yan. Book 1, book 2. 2 Thessalonians chapter 1 verse 8 sabi, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Inflaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Di kaya itong nangyayari ngayon, mga minamahal, ay bahagi ng paghihiganti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa hindi pagkilala ng maraming mga tao sa ating dakilang Diyos. Hindi kaya ito bahagi, mga minamahal? Dahil ayaw nating mga tao talimahin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Malinaw ang sabi ng Biblia walang ibang mapapala ang tao na nandito sa mundo kung ayaw niyang kilalin ang Diyos, kung ayaw niyang talimahin ang salita ng Diyos, ang matatanggap niya hindi yung kaligtasan, kundi yung paghihiganti ng ating dakilang Diyos. Yun yung nakakatakot. Pero hindi naman nila alam mga minamahal, dala lang ng huling panahon. Sabi ng mga minamahal, hindi. Dala, mga minamahal ko, ng patuloy nating paglayo, paglimot, pagtalikod, mga minamahal. At mga minamahal, hindi pagtanggap sa ating Panginoon. Kasi sa Bible, mga minamahal, lahat ng hindi kumilala sa Kanya, lahat ng hindi tumalima sa salita, mga minamahal ko, ng paalala niya, mga minamahal, pinaghigantihan sila ng Diyos. Naalala niyo, mga minamahal, yung mga tao ng panahon, mga Noe, yung mga tao ng panahon ni Lot. Ano yung napala nila, mga minamahal, pagkatapos nilang makamtan kung anong mayroon ng sanlibutan, yung paghihiganti ng Diyos. Sabi ng Biblia, nilipol silang lahat, mga minamahal. Lahat. Bakit? Dahil ayaw nilang kilalin ng Diyos, ayaw nilang talimahin ang ating dakilang Diyos. Ngayon, mga minamahal, may bahagi na, may ambon na, mga minamahal, may ulan na ng paghuhukom na pinaparamdam ang ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang ipinapakita na ang tao talaga kung hindi siya magsisisi, magbabalik loob, mga minamahal. Wala siyang ibang pupuntahan, mga minamahal, kundi yung kanyang kapahamakan. Sigurado yan. Yan kasi yung sinasabi ng banal na kasulatan basahin niyo po sa Marcos, mga minamahal, 16:16. Ang sumasampalataya, mabautismo maliligtas. Ang di sumasampalataya, parurusahan. Ang sabi ng Hebrews 11:6, for without faith, it is impossible to please God. Pag wala daw pananampalataya ang tao, hindi siya maaaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Nagpapakasarap ka sa sistema ng buhay ng mundo, ng sanlibutan. Wala kang pakialam sa Diyos. Mga minamahal, bali wala sa iyong Diyos. Hindi mo alam, mga minamahal ko, mayroon palang sinasabi ang Diyos na yung ganong paraan, ganong kalagayan, ganong sistema ng pamumuhay sa libutan, hindi ka lugod-lugod sa Kanya. At kapag ikaw ay umabot na sa iyong hangganan, mga minamahal, dahil sabi ng Bible, hindi tayo permanente. Hebrews 9:27, for it is appointed a man once to die and after this the judgment. Pag dumating na, mga minamahal ko, yung hangganan, katapusan ng iyong buhay,
dito sa libutan, mga minamahal. Kung hindi ka nanampalataya sa Panginoon, namatay kang hindi ka lugod-lugod, mga minamahal, parurusahan ka, ang sabi ng Marcos 16:16. O, anong mangyayari sa iyo? Mas mahirap ka kaysa coronavirus. Mas mahirap pa, mga minamahal, sa pinakamasaklap na sakit at salot na mayroon ang mundo. Mga minamahal, kasi pagdating sa lugar na yon, wala na daw pong kapahingahan na mararanasan ng tao yung paghihiganti ng ating pinakamamahal na Jesucristo. In flaming fire, taking vengeance on them that know not God and obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Maaring pinapakita na ng Panginoon sa mga tao, pinaparamdam na ng Panginoon sa mga tao yung kanyang paghihiganti. Anong ating gagawin? Walang ibang solusyon eh. Mga minamahal, sabi ng Bible, kung may pagkain tayo, may pananamit tayo, masyahan na tayo doon. Meron na tayong pananamit, mga minamahal, meron pa tayong pagkain, pagkatapos blines pa tayo ng Panginoon ng mga material things ng mundo. Di lalo tayong dapat masaya. Bakit, mga dahil pinagpala tayo ng Panginoon eh. Ang ibig sabihin, ano pa yung rason? Dapat wala ng rason, mga para hindi ka maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi napakasimple lang turo ng Biblia eh. Tingnan niyo yung buhay ng Panginoon. Mga minamahal, kapirasong isda lang, kaputol lang ng tinapay, masaya na siya at yung kanyang makasama nung kanilang panahon. Mga minamahal. Di ba napaka-blessed naman natin, mga minamahal? Minsan tayo kumakain, di lang kapirasong isda, buong isda, mga minamahal. Amen? Marami pang isda, mga minamahal. Ibig sabihin, dapat tayo maglingkod, magpasalamat sa Panginoon. Sabi ng Bible, kakain ka, mabubusog ka, at pupurihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ka kumakain, kaya ka binubusog dahil para purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero alin, mga minamahal, iniisip ba ng mga tao yung ganon? Pinapahalagaan ba ng mga tao yung ganon, mga minamahal? Hindi. Kaya, mga minamahal, sinong Diyos ang hindi madidismaya, mga minamahal? Sino ang Diyos, mga minamahal ko, na ang magiging masaya kung mga minamahal ganon ang gagawin nating mga tao na kanyang mga nilikha? Wala, mga minamahal. Karamihan sa atin ang pasya, mga minamahal, hindi makadiyos, hindi makalangit, hindi espiritual. Para pa rin sa sanlibutan. Nasa atin ang lahat, nakamta na natin ang lahat. Puro pa rin, mga minamahal ko, para higit lalo, mga minamahal, sa ating pansanlibutan kapakinabangan. So ang ating Panginoon, pinapakita niya, walang pag-asa, mga minamahal. Tayong mga tao, kung ganyan ang magiging sistema ng ating paglakad upang mamuhay dito sa libutan. Buksan po natin, mga minamahal ko, yung Book of Deuteronomy, mga kapatid, para makita natin kung nandito nga itong ating mga pinag-aaralan. Sabi dito ng Bible, from the Book of Deuteronomy chapter 8, verse 10, at kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Diyos dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo. Ang ibig sabihin, yung na-achieve mo, yung nakamtan mo, gagamitin mo yan para lalo kang magpakabait, lalo kang magpakabuti sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo kang magpasalamat, lalo kang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Yun yung in-expect dapat ng ating pinakamamahal na Panginoon eh. Kasi yun ang sabi ng Biblia, kakain ka, mabusog ka, pagpupuri ka sa Panginoon. Ang ibig sabihin, lalo kang mamumuhay ng kaaya-aya. Kasi doon napapapuri ng Panginoon. Lalo kang mamumuhay ng kalugod-lugod sa ating pinakamamahal Panginoon. Dahil doon napapapurihan ng Panginoon, mga minamahal. Doon nagagalak ang Panginoon. Subalit tayong mga tao, mga minamahal, hindi natin pinapalagahan yung mga bagay na ito na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Tingnan niyo, mga minamahal, napakatagal na nitong nasulat, may paalala pala sa ating mga tao, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan niyo, sabi dito ng verse 11, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang kahatulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking niliutos sa iyo sa araw na ito.
Mag-ingat daw tayo, mga minamahal. Baka ating malimutan ang Panginoon nating Diyos sa hindi natin pagtupad ng mga bagay na Kanyang ipinag-uutos. Ano ba ang pwedeng mangyari, mga minamahal, pag hindi natin tinupad, mga minamahal ko, yung ipinapagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal? Ano ang mangyayari, mga minamahal? Pag hindi natin, mga minamahal, ginawa ang ipinapagawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po ay lilipulin ng Panginoon. Sabi ng verse 20, kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Tingnan niyo, mga minamahal. Kung paano ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon din kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Ganun pala, mga minamahal ko, yung epekto. Ganun pala yung magiging bunga kapag hindi natin dininig, hindi natin sinampalatayanan. Mga minamahal, magiging unsafe tayo. Hinubad natin, mga minamahal ko, sa ating katawan ang palatandaan ng pagkaligtas, ng ating pagiging ligtas. Ano yung hinubad natin? Ayaw na natin magsamba, ayaw na natin magpuri, ayaw na natin manalangin, ayaw na natin sumunod sa kabanalan, ayaw na natin maglingkod ng katapatan. Lahat ng gawang makadiyos, makalangit, inalis natin sa ating katauhan. Anong karamihang ginagawa ng mga tao? Binibihis nila yung bihis ng isang taong makasanlibutan. Mga minamahal, makikita mo, mga minamahal, karamihan ng mga tao yung palatandaan, mga hindi ng pagiging makadiyos, kundi pagiging makasanlibutan. Hinuhubad nila, mga minamisa, ganun, dinuhubad natin sa ating katawan yung pagiging makadiyos, yung palatandaan na tayo po ay may kaugnayan sa Diyos, may relasyon sa Diyos, nabubuhay sa pagsunod, mga minamahal, pagsisikap na makasunod sa inaaral ng ating dakilang Diyos. Marami sa atin, inaalis natin yung mga palatandaan na yun, mga minamahal. Kaya makikita natin, mga minamahal, yung tao na wala ng palatandaan, wala ng bihis ng kaligtasan, mga minamahal. Talagang wala na pong pakundangan, mga minamahal. Yung kanyang buhay, pamumuhay, talagang makasanlibutan, mga kapatid. Malinaw ang sabi ng Biblia. Paghihigantihan tayo ng Diyos kapag hindi natin siya kilala. At pag hindi natin tinalima yung kanyang mga salita, kailan pa? Mga minamahal, ang iniisip, ang inaasahan ng Panginoon, hanggat kumakain tayo, hanggat nabubusog tayo, dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, nagsasubmit tayo ng ating sarili sa ating dakilang Diyos. Bilang pagkilala, pagpapasalamat na may Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay, nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng pagpapala na ating araw-araw kinakailangan sa mundong ito na ating ginagalawan. Amen? Ganun dapat, mga minamahal. Pero tayong mga tao, mga minamahal, sobrang makakalimutin. Pero diyan tayo pinapag-ingat ng Panginoong Diyos na may lalang sa atin. Sa verse 9 ng Deuteronomy chapter 8, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga pinag-uutos. Anong posibleng mangyari? Kung paanong ang bansang nililipol ng Panginoon sa harap ninyo, ay gayon kayo malilipol, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon ninyong Diyos. Ganun pala. Walang mga minamahal, walang safety ang tao na ayaw kumilala sa Panginoon. Walang safety, walang kaligtasan ang tao na hindi tumatalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yun yung sabi ng Biblia, mga minamahal. At yung tao na namumuhay sa kalagayan gayon, yun ang tinatawag, mga minamahal ko, na masama, mga minamahal. Masama ang tawag doon ng ating Panginoon. Bakit? Mga minamahal, ayaw niyang kilalin ang Panginoon. Ayaw niyang talimahin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo kung anong gagawin, mga minamahal, sa mga tinaguriang masama, taong masama ng ating pinakamamahal na Panginoon? Mga minamahal, sa Biblia, sa madalas nating na pag-uusapan yung sinasabi ng Matthew chapter 25, yung binigyan ng isang talento na hindi gumawa, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tamad at masamang alipin, walang kabuluhang alipin.
Masama at tamad daw pong alipin, walang kabuluhang alipin. Bakit? Hindi man kinilala, mga minamahal ko, yung panukala ng Panginoon. Hindi man tinalima yung ipinapagawa ng Panginoon. Kahit na mahirap, nag-try sana siya. Sinubukan niya sana, mga minamahal. Pero hindi po siya nag-effort, mga minamahal. Hindi po siya gumawa ng paraan. Hinayaan niya, mga minamahal. Ayaw niya talaga, mga minamahal, na kilalin yung ibinigay sa kanya, mga minamahal ko, ng ating Panginoon. Ayaw niyang, mga minamahal, pahalagahan yung bagay na pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon, mga minamahal. Wala nga tayong kabuluhan, mga sa harap ng Panginoon, kapag tayo naging gayon, mga kapatid. Tingnan nyo, tao ito binibigyan ng buhay, binibigyan ng lakas, binigay na sa kanya yung lahat ng pangangailangan niya. Kapiraso yung pinapagawa, isa na nga lang yung talentong binigay sa kanya eh. Hindi niya pa pinagyaman. Kaya ang sabi ng Biblia, masama, tamad na alipin, walang kabuluhan, tinapon siya sa labas sa kadiliman. Alam niyo yung lilipulin ng Diyos, mga minamahal, sa ating kinakaharap na kapanahunan, mga minamahal, yung sinasabi ng 2 Peter chapter 3. Madalas din po natin ito, mga minamahal ko, madaanan sa ating mga pagtalakay ng salita ng ating Ama sa kalangitan. Sabi rito ng 2 Pedro Kapitulo 3, at dito po tayo sa talatang 7, mga minamahal. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iniingatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghukom at ng paglipol sa mga taong masasama. Sino ngayon mga taong masasama? Yung ayaw kumilala sa Diyos, yung ayaw tumalima sa ebanghelyo ng Diyos. Sila daw yung lilipulin, kaya pala nilipol ng Panginoon yung mga tao nung panahon ni Noe, dahil ayaw nilang kilalin ng Panginoon. Yung kilala nila, mga minamahal, yung mayroon sa sanlibutan, yung mapapakinabangan nila sa sanlibutan. Pero yung gumawa ng sanlibutan, naglagay ng mga bagay ng sanlibutan, ayaw nilang kilalin, ayaw nilang pahalagahan, ayaw nilang sundin, ayaw nilang talimahin, mga minamahal, yung nais, mga minamahal, na palakaran sa kanila ng Diyos nung kanilang kapanahunan. Dahil doon naging masama sila, mga minamahal. Habang nakakamta nilang may kasaganaan, yung mayroon ang sanlibutan, dumating sa kanila yung galit ng Diyos. Nilipol silang lahat. Unang pinaulan ng Diyos tubig, pangalawa apoy at asupre, mga minamahal, para lang lipulin yung mga taong masasama, mga minamahal. So, totoo yung sinasabi ng Biblia. Gusto ng Diyos, mahal tayo ng Diyos eh. Sabi ng dito sa 9, mga hindi niya ibig na sino man ay mapahamak. Ang gusto niya, lahat tayo maligtas. Pero paano nga? Nag-i-effort ang Panginoon para tayo maligtas. Tayo naman, mga minamahal, gusto natin, mga minamahal, mapahamak. Inaakay tayo ng Diyos para sa pagkaligtas. Pero tayo naman, mga minamahal, ay tumatakbo papunta sa pagkapahamak. Pag ipinagkakait natin ang ating sarili para igawa ng pinapagawa sa atin ng Diyos, mga minamahal, ayan, pinapahamak natin ang ating sarili. Inaalis natin sa kanyang pagliligtas, mga minamahal. Ipinagkakait natin ang ating sarili, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayaw natin maligtas, ayaw natin magpaligtas. Gusto natin ang pagkapahamak, mga minamahal. Huwag natin gawin yan sa ating sarili. Mga minamahal, pag ini-spoil natin yung ating sarili, hindi ibig sabihin minamahal natin yung ating sarili. Isipin po natin ito, mga minamahal. Pag ini-spoil natin ang ating sarili sa aspetong makasanlibutan, hindi natin minamahal yung ating sarili, kundi pinapahamak natin yung ating sarili. Hindi lang yung ating sarili, kundi yung ating mga kaluluwa. Kaya huwag natin hayaan yung ating mga sariling malayo sa Diyos, sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sa pagpapahalaga, mga minamahal, sa mga pinapagawa ng Diyos, tulungan natin ang ating mga sarili, akayin natin sa presensya ng ating dakilang Diyos. Hindi natin alam kung gaano kahaba at kaiksi ang panahon na mayroon pa tayo na ibibigay o binibigay ng ating Panginoon. Paano kung kinapos tayo? Mga minamahal, paano, mga minamahal ko, kung naubusan tayo ng panahon pagkakataon? Kawawa po tayo, mga minamahal. Mapalad yung mga tao, mga minamahal, na nagtsatsaga sila
mga minamahal. Sabi rito ng Revelation, buksan po natin yung ating mga Biblia, Apokalipsis, Kapitulo 1, talatang 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Gusto ba natin mapabilang mga kapatid doon sa mapalad? Mga minamahal, pagtulong-tulungan natin basahin itong Biblia. Pag sama-sama natin pakinggan kung anong sinasabi ng kanyang mga salita at yung ating mga nababasa, napapakinggan, pagtulong-tulungan natin pagsumikapan, mga minamahal kong maisakatuparan. Ito yung maging sistema, maging pamamaraan ng ating pamumuhay. Sa mundong ito natin ginagalawan. Bakit? Mga minamahal, yun daw yung mga blessed, mga minamahal. Yun daw yung mga taong mapalad, mga minamahal. Bumabasa, nakikinig, tumutupad. Mga minamahal, makapal ang Biblia, ang daming sinasabi ng Biblia. Mga minamahal, hindi naman lahat-lahat matutupad natin yung abot ng ating makakaya. Pagsumikapan natin habang nasa atin ang panahon pagkakataon. Bakit? Kasi kaya tinawag na mapalad yung mga taong ganun sapagkat ligtas nga sila eh. Yung paraan ng pag-iingat na sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yung pagganap, yung pagtupad. Kahit daw dumaan, mga minamahal, yung hampas ng malalakas na hangin ng pagsubok, bagyo ng pagsubok, mga minamahal, hindi raw mawawasak, masisira, mga minamahal ko, yung taong ganun. Tingnan po natin kung totoo yung sinasabi ng salita ng ating Panginoon. From the book of Matthew, ganito po, mga minamahal, malayo pa yung alas 2. Chapter 7, ganito po ang sabi, mga minamahal ko, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tingnan nyo, yung bumabasa, nakikinig, at tumutupad. Sabi dito ng Bible, kaya't ang bawat dumirinig, Matthew 7:24, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at lumagpak ang ulan at bumaha at umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Sabihin natin, hindi literal, mga minamahal ko, yung baha, mga minamahal, yung ulan na bumagsak, yung hangin na umihip. Sabihin natin, yan yung mga pagsubok, yan ay mga problema, mga minamahal, na ating sinusuong. Gaano man, mga minamahal, kadami ang lagpak niyan, kahit na bumaha pa yung mga yan, mga minamahal, humampas pa sa atin yung mga yan, sabi ng Biblia. Hanggat atin pong iniingatan, matyagang iniingatan yung salita ng Diyos, safe daw tayo. Hindi naman siguro nagsisinungaling ang ating Panginoon. Amen? May mapangahawakan ba tayo? Mayroon ba tayong pwedeng maging halimbawa, mga minamahal? Sa mga Bible heroes, mayroon bang mga tao na dahil sa kanilang paghawak, mga minamahal ko, sa mga salita ng Panginoon, matyaga nilang pamumuhay sa aral na kanilang natutunan mula sa salita ng Panginoon na inaingatan sila ng Panginoon, mga minamahal. Ang dami po nila. Mga minamahal, unahin natin, mga minamahal ko, si Job. Mga minamahal, tingnan nyo kung anong kanyang ginagawa. Umuulan, bumabaha, mga problema, ng mga pagsubok, ng mga kahirapan, ng mga karamdaman. Tingnan nyo kung anong kanyang ginawa. Mga minamahal, hindi siya nagpanik, mga minamahal. Nanatili siyang payapa, nanatili siyang panatag. Mga minamahal, the more na humahampas yung mga pagsubok sa kanya, lalo siya, mga minamahal, kung nagpapakababa, lalo siyang naglilingkod, lalo siyang sumasamba, lalo siyang nagpupuri, lalo siyang nagiging matapat sa ating dakilang Ama. Mga minamahal, mahabang panahon, mga minamahal, ang daming naging damage sa kanya. Mga minamahal, ang daming nawala. Sa Book of Job, mga minamahal, chapter 2, mga minamahal, 1 and 2, mga minamahal, makikita nyo, ang daming nasalanta. Nung lumagpak sa buhay ni Job, mga minamahal, yung bumuha sa buhay ni Job,
mga minamahal, humampas yung mga hangin, mga minamahal, unos ng mga pagsubok, mga problema, ang daming nawala. Yung kanyang mga tinatangkilik, yung kanyang mga mahal sa buhay, yung kanyang kalusugan sa buhay, nawala sa kanya. Mga minamahal, pero gaano katapat ang ating Panginoon? Mga minamahal, pag nagbigay ka ng pagtitiwala mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, pinagtiyagaan mong hawakan, mga minamahal ko, yung mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia, hindi ka mapapahiya. Amen? Sa una, mga minamahal, para bagang nagtagumpay yung kaaway, mga minamahal. Hindi naman ang pinag-uusapan, mga minamahal, hindi yung una, hindi yung simula Mga minamahal, kundi yung katapusan. Kasi, mga minamahal, yung titingnan, mga minamahal, ng bawat challenge, mga minamahal, hindi yung simula, mga minamahal, kundi yung katapusan, yung final outcome, mga minamahal. Ano yung ating naging huling achievement? Naging successful ba tayo o naging loser ba tayo? Mga minamahal, una parang kawawa siya, kabag-abag siya, parang wala siyang pag-asa, parang inapi siya, parang sinalot siya, parang sinumpa siya, pero hindi naging ganun yung pananaw niya. Hindi naging ganun yung pag-iisip niya, mga minamahal. Sinabi niya sa kanyang sarili, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis, purihin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Sabi ng kanyang asawa, "Oy, magtatapat ka pa ba? Isumpa mo ng Diyos, mamatay ka na." Pinagsabihan niya yung kanyang asawa, "Ikaw ay nagsasalita ng gaya ng pagsasalita ng hangan. Tayo ba ay nararapat lang maglingkod sa Diyos kapag tayo gumiginawa, kapag tayo pinagpapala? Pagdating ng mga pagsubok, ang Diyos ay tatalikdan na, hahamakin na, kalilimutan na, babaliwalain na." Sabi ng Bible, sa lahat ng mga sinuong na inihog, hindi siya nagkasala. Kaya anong nangyari, mga minamahal? Hindi nasira. Ang ginigiba kasi ni Satanas sa ating buhay, yung ating faith, yung ating pananampalataya at yung kanyang gawa. Yung pananampalataya at gawa ng ating pananampalataya, yun yung gusto ni Satanas na maiwala sa atin. Pag hindi na nagmaniobra yung ating pananampalataya, yung gawa ng ating pananampalataya, ang ibig sabihin, hindi na tayo kandidato ng langit, kandidato na tayo sa impyerno. Yan, mga minamahal. Pero si Job, hindi naging gayon The more na gusto siyang iparilisya ni Satanas, mga lalo naman siyang nagpapakabait, nagpapakabuti, mga minamahal. Nagpapakainit sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kaya alalaman niyo yung armas ng pagtatagumpay, mga minamahal. Wala sa labas ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang armas ng pagtatagumpay mismo nandoon, mga minamahal ko, sa sagradong salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa panghahawak mo doon sa mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Ano bang sabi ng Biblia? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Natural lang dumating sa atin ang mga pagsubok. Kahit man siya, nung siya nagkatawang tao, Diyos na nga siya, nakaranas pa siya ng pagsubok Namatay pa siya sa sobrang hirap ng pagsubok Pero, i-analisa natin, loser ba siya? Hindi. Siya, mga minamahal ko, yung naka-achieve, mga minamahal ko, ng everlasting, mga minamahal ko, na success. Na ipinakita niya kay Satanas, mga minamahal ko, na kahit kailan siya'y talunan. Ang Diyos walang hanggan. Ang pagtataglay niya ng katagumpayan, mga minamahal. Yun yung ipinapakita sa atin ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya tayo, ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal, manghawak lang tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng John chapter 14, verse 1 to 3, "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house, there are so many mansions." Huwag daw magulumihan ng ating mga puso. Agad-agad nangangamba tayo, nag-aalala tayo. Ang isipin natin, pag may pagsubok, pag may problema, may pangako ang ating dakilang Diyos, may pangako ang ating dakilang Ama, mga minamahal. Na doon lang pwedeng matupad, mga minamahal, kapag kumakaharap tayo ng mga pagsubok at mga problema. Sa panahon ng kahirapan, kabagabagan ng sanlibutan, tayong mga anak ng Diyos, anong pinapayo ng ating Panginoon na dapat nating maging pakiramdam? Ito po, mga minamahal. Sabi dito ng John chapter 14, basahin natin. "Huwag magulumihanan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos,
magsisampalataya naman kayo sa akin. Nasa pananampalataya eh. Doon tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Nakita niyo yung bantay pinto ng bilangguan, mga minamahal? Nakita niya, nakakalas yung mga pintuan ng bilangguan dahil nagpalindol ang Panginoon para makalaya yung kanyang mga anak, yung kanyang mga sugo, yung kanyang mga hirang. Mga minamahal, magpapakamatay na sana yung bantay bilangguan na yun. Sabi ng mga alagad ng Diyos, huwag mong gawin yan. Nanginginig na lumapit yung bantay pinto ng bilangguan. Mga Ginoo, anong gagawin ko para maligtas? Anong gagawin ko para maligtas? Anong sabi mga minamahal ni Pablo at Silas? Manampalataya ka sa Diyos, ikaw at ang iyong sambahayan maliligtas. Amen? Oh, ang kailangan ng mundo ngayon ay kaligtasan. Ano ang kailangan mga minamahal? Manampalataya. Kung gusto natin ng kaligtasan, kinakailangan natin manampalataya sa Panginoon. Sabi ng Biblia, huwag maglumihanan ang iyong puso. Imbis na maglumihanan ka, mag-alala ka, mangamba ka, matuliro ka, mga minamahal, magpanik ka. Sabi ng Bible, manampalataya ka na lang. Amen? Kasi yung imposible sa tao ay posible sa Diyos. Yung hindi magagawa ng tao ay magagawa ng ating dakilang Diyos. Kaya nga may Diyos eh. Di lahat ng bagay ay kaya natin. Amen? Itinuturo ng Diyos yung pagkilala sa Kanya, mga minamahal, itinuturo niya sa atin, mga minamahal. Kasi tayo, ayaw natin kumilala eh. Parang minsan tayo mga tao, hindi natin kailangan ng Diyos. Hindi pwedeng mangyari yun, mga minamahal. Sa bawat sandali ng ating buhay, mga minamahal, kung wala ang Panginoon, wala rin tayo. Oo, nandito tayo ngayon, mga minamahal. Pero kung hindi naman tayo nabubuhay para sa Diyos, mga minamahal, walang kabuluhan yung ating buhay sa harap ng Diyos. Kaya, ang gagawin natin, huwag daw tayo maglumihanan. Ang sabi, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ito yung nakakatuwa eh. Kung ito sana yung iisipin po natin, ang Panginoon more than 2,000 years ago, nagbigay na siya ng kagalingan, gamot sa coronavirus. Mga minamahal, hindi yan mga minamahal yung reseta ng doktor. Yan ay talata ng Bible. Amen? Yung binigay na gamot ng Panginoon, mga minamahal, I am the God that healeth thee. Pero may kondisyon ng Panginoon. Bago ka pagalingin, sabi ng Deuteronomy o Exodus chapter 15 verse 20, kung buong sikap mong didinggin, gaganapin ang aking mga palatuntunan, ng aking mga kautusan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, sapagkat ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Hindi naman talaga sakit ang gustong ibigay sa atin ng Diyos, kaligtasan. Amen? Hindi sakit kaligtasan. Amen? Yan ang ibinigay ng Panginoon. Kung iisipin natin, hindi lang yung kanyang sarili binigay sa atin. Ito, karagdagan ito sa bigay sa atin ng Panginoon. Kasi para kanino ito? Para sa atin din ito. Bigay din ito ng ating Panginoon, mga minamahal. Na ibigay niya na yung kanyang sarili. Mayroon pa siya ibibigay bukod sa kanyang sarili. At marami pa siyang gustong ibigay sa atin. Hindi lang dito sa sanlibutan, kundi doon pa sa kanyang kaharian. Amen? Tingnan nyo, mga sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung marami, meron ba tayo doon? Sabi ng Biblia, kung di kayo ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaganda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay lumuon. Tingnan niyo mga, entitled pala tayo, mga minamahal. Mayroon pala tayong share doon sa mga tahanan na yun. Gaano tayo ka-blessed, mga minamahal? Habang nangangamba yung mundo, yung mga tao makasaldibutan, ikaw, nagpupuri ka lang sa Panginoon. Bakit? Doon ka safe eh. Doon ka ligtas. Doon ka may kasiguruhan. Ayan, mga minamahal, hindi lang ito, mga minamahal. Ang inilaan sa atin, mga minamahal, hindi lang tahanan. Tingnan po natin yung sinasabi ng 1 Peter, mga minamahal, chapter 1, sabi dito ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo
sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa makapatay, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Kung hindi tayo makakarating doon, sayang naman. Doon pala may inilaan sa atin ang ating Panginoon, ang ating Ama. Mga minamahal, ang Ama ng sanlibutan, yung Diyos ng sanlibutan, walang pangako sa atin. Pero yung ating Ama sa kalangitan, mga minamahal, mayroon kaligtasan, mga minamahal ko, tahanan, buhay na walang hanggan. Sabi dito ng Biblia, isang mana di nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Di mayroon ka. Ba't kinakailangan bang dumalo? Baka hindi mo makamtan, baka hindi mo matanggap, o baka hindi mapasayo yung sabi rito, mga minamahal, yung mana na hindi nasisira, walang dungis, hindi kumukupas. Pag hindi ka dumadalo, hindi talaga mapupunta sa iyo. Hindi ka nagpupuri, hindi ka nananalangin. Ayaw mong maglingkod, mga mina sa ating Panginoon. Ay talagang, mga minamahal, ibibigay yun sa iba ng ating Panginoon. Tingnan nyo, mayroong ganyan na sa Biblia. Yung binigyan ng isang talento, yung binigay sa kanya dahil hindi niya pinagyaman, binigay sa iba. Ganon din. Ito, ipinapaalam sa iyo, sa atin na mayroong ganitong nilaan sa atin ng Panginoong Diyos. Para magkaroon tayo ng lakas ng loob, hindi tayo manlamig, hindi tayo manlupaypay, magsikap tayo dahil may kabuluhan pala, may kapakinabangan pala yung ating ganitong ginagawa, paglilingkod sa Panginoon. Dahil pagdating ng panahon, pag-alis natin dito sa libutan, mayroong nag-aantay sa atin na kanyang kaharian. Mayroon na tayong tahanang tutuluyan. Mga minamahal, di nasisira. Mga minamahal, sabi ng Bible, hindi nasisira, mga walang dungis, hindi kumukupas. Yan daw po ang inilaan, mga minamahal, para sa atin doon sa kanyang kaharian. Kaya magpakainit tayo. Hindi sakit yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Bakit nagkakaroon tayo ng mga sakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, may pagsubok, mga minamahal ko, na pinapasapit ang ating Panginoon sa buong sanlibutan. Mga minamahal, dumarating sa atin yung sakit. Bukod doon sa pagsubok, mga minamahal, minsan, nagkakaroon din tayo ng mga pagkukulang, pagkakamalit, pagkakasala. Dahil doon, nagpapaalala sa atin ang ating Ama sa kalangitan. Mga minamahal, kaya ibig sabihin, kung tayo naman ay magsisisi, magbabalik loob, mga minamahal, lalakad tayo ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal, yung mga bagay na yan, mga minamahal, nakikita naman natin pinapawi din ng ating Ama sa kalangitan. Amen? Diba? Marami nga dito sa atin, nasa bingit na, nasa kamay na ni kamatayan Pero inagaw pa tayo ng ating Panginoon sa kamay ni kamatayan para bigyan ng buhay, mga minamahal ko, at maayos na kalagayan. Amen? Yan ay realidad. Hindi lang yan, mga sabihin natin na kwento-kwento. Totoo yan na nangyayari sa bawat isa atin. Napakarami dito sa atin. Mga minamahal, wala ng pag-asa. Ating bilabis na lulu, mga minamahal Sabi nga, mga minamahal pagka nangyari ito, naibinta yung ating bahay, di ka gumaling Titira tayo sa ilalim ng puno ng kasoy. Pero mga minamahal, naligtas na yung kanilang lupa't bahay, naligtas pa pati yung kanilang buhay. Hindi lang yung kanilang buhay, pati yung kanilang mga kaluluwa. Tingnan nyo, mga minamahal. Pero hindi yan naintindihan ng mga tao makasanlibutan, mga hindi nila na-appreciate yan, hindi nila nakikita yung mga bagay na yan. Pero ikaw ako tayo, napakapalad natin. Bakit? Mga hindi lang pinapakita, pinaparamdam pa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong mga dakilang bagay na ito, mga minamahal, na kanyang ginagawa sa ating mga buhay habang tayo nandito sa libutan ito. Amen? Kaya kahit anong mga pagsubok, mga problema, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo. Ganyan si Job, mga minamahal. Tuloy lang siya, mga minamahal, kahit na nandyan unos ng mga pagsubok, hampas ng mga pagsubok, tuloy lang siya. Yung mangyari, mga minamahal, nung dumating, mga minamahal ko, kasi sabi ng Biblia, mga lahat ng bagay may kanya-kanyang kapanahunan. Natapos yung pagsubok, mga minamahal, yung pumalit, mga minamahal, pagpapala. Na-reverse ng Panginoon yung curse na nasa kanya, ginawang blessing. Nung bumalik, mga minamahal, yung blessing, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, yung double blessing. Parang ang hirap isipin, mga minamahal, na tanging talaga ang Diyos lang makakagawa. Imagine sa Biblia na wala yung kanyang mga anak. Pero pati yun napalitan. Binalik, sabi ng Biblia, binalik ng Panginoon na palitan ng mas pa ang ipinalit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya,
Totoo po yung sabi ng ating beloved evangelist, sa paglilingkod sa Panginoon, we have nothing to lose but everything to gain. Amen? Walang mawala sa atin, tayo pa yung magkakaroon, tayo pang makikinabang, mga minamahal. Ayan, ang isipin po natin, ito yung pinakamahalaga at kailangan natin sa ating huling panahon. Nandito na tayo sa critical na sitwasyon na panahon. Kinakailangan maglingkod na tayo, sama-sama, tuloy-tuloy, para walang ating pinakamahalaga ng Panginoon. Kaya mga mahal, sa pagkakataon po tayo lahat, ay magpaabot ng papuri. Pawitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon habang binubulay natin yung kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag natin hanapin sa sanlibutan ng solusyon ng problema ng mundo ngayon. Mga minamahal, hanapin natin sa ating Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, matagal na tayo kinakay ng ating Panginoon dahil matagal niya nang gustong ibigay sa atin ang solusyon, mga minamahal. Ating last verse, 2 Chronicles, chapter 7, mga minamahal. Verse 14, ganito po ang sabi ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin niyang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen? Diba? Diyos ang nagsabi niyan, mga minamahal. Isang hindi kataglay na katangian ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung pagsisinungaling, mga minamahal. Sabi ng Bible, He is faithful and a just God. Mga minamahal, sakdal, mga minamahal ko, at matapat siyang Diyos. Kahit na hindi tayo naging matapat, siya'y mananatiling tapat, sabi ng Biblia. Kaya tayo po ay magtiwala, umasa sa ating Panginoon, ilagak natin ang ating mga kabalisahan sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat kung mayroong nagmamalasakit, higit kaninuman, mga minamahal sa atin ngayon, walang iba po dyan, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise Him. Pagpulayan natin ang kabutihan ng ating dakilang Diyos, habang inaanihan natin yung kanyang matamis at banal na presensya. Hallelujah.
solusyon sa ating mga problema. May kagalingan sa ating mga karamdaman. Sabi ng ating Ama sa kalangitan, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. At ako'y magpapakita ng mga mahirap at kagilang-kilala sa mga bagay na hindi mo na malalaman. Yun po yung kanyang mga paraan para solusyonan ang ating mga problema. Bigyan ng kagalingan ng ating mga karamdaman, pagkaloob ng ating mga kahilingan. Kaya minsan pa sa mga sumandali ito, personal tayong magpahayag ng ating mga kahilingan sa ating pinakamamahal na Kristo. Lahat ng mga dasal, panalangin ating bibitawan, yan po yung bibigyan ng katugunan sa atin ng ating mga sa kalangitan. Sa hapong ito, mga kapatid, panalangin tayo lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilan po, magpala po namin ang mga banal at po namin Diyos sa pangalan ng Jesus. May salam po. Mahal na Panginoon, kami sumasama na mamalib na mudulog sa tulungan ng Diyos. Talagang maraming papupuri, papapasalamat, papaparangal, pagsamba. Sapagat di mo po kami kanapat-dapat, kami kinamagal, tinigang, piniyang, pinagpala mo, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyong banal na presensya sa Santo Espiritu, mahal na Panginoon. Minsan ang tama sa mga samandaling ito na mamalib po kami sumasama. Patawarin mo kami sa lahat ng mga magkukulang pagkakamali at pagkakasalan. Linisin mo kami sa lahat ng aming pagkakaroon. Pawain mo lubos sa aming mga natitirang pagkakainangan. Lubusan mo kaming baguhin. Lubusan mo kaming pagkariyan. Lubusan mo kaming sandapan ng iyong kapangyarihan, katalungan, kalakasan ng Senyor. Aming aligan at ang sulit at kasamaan. Aming aming suwi sa mundo ito na aming ginagawa. Ang mabatid mo ang kalagang kailangan pangangailangan ng iyong panganak. Minsan ang tama. Iulit mo nga o Diyos ang iyong mapagpalang kamay. Katagpuin mo ang kailangan pangangailangan ng bawat isa sa malang kapamalan. Ano mo po ang mga problema, bigyan mo ng kumpletong kalutasan. Ano mo po ang pagkaramdaman, bigyan mo ng kumpletong kagalingan. Ang walang ihirap palakasin mo, walang pukla palampalataya, ibangon mo. Ang walang kakalimot palalahan mo, walang ibalik mo sa paglilingkod sa iyo. Patuloy mong tuwan ang bawat isa kung may pagtrabaho ay makanyang kaligtasan na may takot makinig siyang malalaman. Palagay mo ang mga aming mga palampalataya, pagpunan mo kami sa lahat ng mabuting gawa. Pagpalayan mo ang iyong mga mabuting gawain sa lahat ito. Mula sa mga pagpapalang material, pinansyal, physical, at higit sa pagpapalang espiritual. Sa mga Panginoon, pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Ay sana pa, nagkakaisa kami sa panalangin, sama-samang sinasaway, pinapalayas. Di mo yung sakit, karamdaman mo, nagkahirapan mo, naulong, katalantapan, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus! Di mo sa kasi, di mo bigyan nila matisas na. Nakalisip na, in Jesus' name! In Jesus' name! Our mission is because we heal, be strong, be blessed. Victory in the blood of Jesus. Victory in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating minamahal bilang panampalataya ng ating mga kahilingan. Binigyan na po ng ating dakilang Diyos ng katugunan. Let us shout and jump, hallelujah, praise the Lord. 3 times ang top of our voices, sabay-sabay po tayo mga minamahal. At isigaw po natin yung 3 beses, hallelujah, praise the Lord, kasabay ng ating pagtalon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.